Kagigising ko lang. Natulog tayo ng alanganin kasi kanina nakaramdam ako ng bigla akong inantok tapos parang nahihilo. Kaya nakatulog tayo ng wala sa oras. Makain tayo tinapay. From SNR, Mandaluyong. So, napunta tayo kahapon doon. Bumili tayo ng tama-tama, makakain natin ngayon. So, yun na nga mga ka-relax, mga kababayan. Sa kabila ng maraming negative, sila sabi ng maraming mga Pilipino kay Pangulong Duterte, ako, mas nakikita ko yung mga positive na ginawa ni Pangulong Duterte. Para sa akin, hindi magbabago yung pananaw ko na si Pangulong Duterte, isa sa best, isa sa great president. Dalawa lang naman ang may tuturing ko na great president sa ating bansa. Si Pangulong Marcos, dating Pangulong Marcos, at si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa mga luma kong vlog, walang gobyernong perpekto. Kahit saan ka ipanganak, kung ipanganak ka man na Italiano, Amerikano, Chinese, kung saan ka man naroroon, kung saan ka mang bansa isinilang, ay sigurado ko na hindi rin perpekto ang gobyerno doon sa iba't ibang bansa. Walang perpektong gobyerno. Kung sa pagalingan lang o sa paramihan ng gawa, ay isa na si Pangulong Duterte sa masasabi ko na talagang the best talaga. At isipin nyo, yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon, hanggang ngayon may ginagawa pa. Maraming bagay. Build. Mga batas na pinapasa ng ating Pangulo, marami hanggang ngayon di pa tapos. No? May mga pahabol pa na inaayos sa ating bansa. At huwag kayo maniwala doon sa mga nagbabalita na ang bansa natin ay napaghuhuli. Hindi po. Manood kayo sa ibang channel na hindi bias. Ang bansa po natin, kahit tayo ay nasa pandemya, ay umuusad po tayo. Yan po ang katotohanan. So, yun ang mga ka-relax, nakakagulat. Siyempre, gusto pa natin ng isang matapang, matalino, may political will na leader na manungkulan sa ating bansa, katulad ni Pangulong Duterte, na sana ay tatakbo sana ng senator at talagang inasahan natin yon. Talagang siyempre, matutuwa pa rin tayo na sana ay nakikita pa rin natin si Pangulong Duterte na nagsisilbi sa ating bayan. Kaya lang, mga ka-relax, siyempre, mas sila ang nakakaalam sa sarili nila. Siyempre tayo, gusto natin yun. Kaya lang, mas alam nila ang kanilang sitwasyon. At siyempre, sila ang nakakaalam ng lahat sa kanilang sarili. So, kung ano man yung mga naging decision, lalo ng ating Pangulo na sa pag-atras, yan ang bagong balita ngayon pag-atras sa pagka-senador o pagtakbo sa pagka-senador, tanggapin natin. Tanggapin natin na ganun talaga. Huwag natin pilitin ang tao sa gusto lang natin. Siyempre, isa lang alang natin yung kanilang sarili, kanilang desisyon. Katulad din Senator Bongo, So, siyempre tayo ay karamihan naman dito sa mga followers ko, ang sinusuportahan natin ay BBM Sara, di ba? Ang mga ka-relax, si Bongo, nung hindi pa umaatras si Senator Bongo, talagang pinipilit nila na huwag umatras, magpatuloy sa pagiging kandidato
bilang Pangulo. Pero yung mama ay sinabi na yung dahilan kung bakit ayaw na niyang tumakbo. Kasi nga siya nakakaalam sa sarili niya. Marami talaga makulit na mga Pilipino. Palibhasa, may sinabi na sila kay BBM. So, syempre, nakakahiya na bigla silang magbabago. Wala nang Go, wala nang Duterte ngayon sa Senado. Syempre, ang tanong ngayon, saan sila ngayon? Paano sila boboto ngayon? Lalo na sa mga nagsalita ng tapos na ayaw kay BBM. So, isa lang naman ang hangarin dito natin, mga karelax. Siyempre, gusto rin natin yung nais ni BBM at ni Sara, yung mag-unite ang mga Pilipino. Yun talagang pinakamagandang pwedeng mangyari sa ating bansa. Kasi mahirap tong lagi tayong nahahati. Kaya napapansin nyo, bihira na ako mag-vlog. Kasi nakakapagod din na silipin natin yung mga pagkakamali ng ibang kandidato, yung mga ayaw natin. Nandiyan na, nasabi na lahat Kaya ako, nahayaan ko na lang yung mga ibang vlogger dyan na sila na lang. Siguro magbago-bago tayo ng style. Siguro gayahin natin si BBM na tayo yung maging dahilan para maging united ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Yun na pag-isip-isip ko. Kaya hindi mo na ako nag-vlog. Yun din naman talaga ang kalooban ng Diyos. Magkasundo-sundo. Magkaisa ang mga Pilipino. Sana talaga, ngayong halalan, okay, pagbigyan natin yung mga gusto ng bawat isa, hiwa-hiwalay, magkakaiba ng pananaw. Pero pagkatapos ng eleksyon talaga, maging mabuti na sa isa't isa. Tapusin na natin yung parang tanikalato sa bansa natin Isipin mo yon. Pag may nanalo na hindi natin kaalyado, hindi natin kapartido, hindi natin kaalyado, aawayin buong termino. Ganun ang nangyayari sa bansa natin. Palibhasa hindi sila maka-Duterte. Nanalo si Pangulong Duterte. 6 years nilang binanata ng Pangulo. Sana matapos na yung ganito. Pagbigyan natin ngayon ang bawat isa, ngayong eleksyon, may kanya-kanyang gusto na kandidato. Pero, wag nating hayaan na puro ganito. Sana magkaisa na mga Pilipino. Kasi nakakasawa rin mag-away-away. Minsan tinatamad na rin ako mag-Facebook. Tanggapin natin na kung matalo man yung gusto natin, tanggapin natin talaga. Nang walang sama na loob, walang kabigatan sa ating puso. Kung sino man ang manalo, suportahan natin. So yan, marami lang nalungkot sa pag-atras ni Pangulong Duterte ngayon. So siya ay officially na umatras sa pagtakbo sa pagkandidato ng pagkasenador. So ganun talaga. Siguro time na rin para magpahinga ang ating Pangulong Duterte. So, ang dami na rin naman niyang nagawa. Tapos yung mga nabigo kay Senator Bongo na sa pag-atras din ni Senator Bongo, tanggapin nyo na. Kawawa naman yung tao Tanggapin nyo na yung pag-atras nila. Kasi kalayaan nila yun. Kalayaan nila yun. Kung ano yung napagdesisyonan nila, kalayaan nila yun. Huwag natin silang pahirapan na para bang tayo na-disappoint. Mga ibang Pilipino, na-disappoint. Dahil umatras ang mga gusto niyong mga kandidato.
Isa pa, marahil, baka nais na rin na tulungan ni Pangulong Duterte, si Inday Sara. At syempre, ako, gusto ko talaga suportahan na ng Pangulo. I-endorso na ng Pangulo si BBM at Sara. Maging si Senator Bongo. Sana i-endorso na nila si Inday Sara. Kasi sila magkakadikit eh. Respeto nila yung gusto ni Inday Sara. Kasi wala na tayong mapagpipilian, mga ka-relax. Wala na tayong mapagpipilian. Kung sinasabi nila na kung sineryoso nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na weak si BBM, eh ikumpara natin si BBM sa mga natira na pwedeng suportahan ni Pangulong Duterte. Hindi ko naman sabi na maliit, no? So, pero yan yung katotohanan eh. Sa pinag-aralan, sa mga karanasan. No? For example, isang boxer, tsaka isang lawyer talaga. Isang politician na batikan na. Si BBM kasi dami na niyang paglilingkod sa bayan na ginawa. Congressman, gobernador, senador. Mahababang panahon na yun na paglilingkod sa ating mga mamayan. Ikumpara mo siya sa boksingero. Hindi ko minamaliit si Manny Pacquiao, pero yun yung katotohanan eh. Yun ang katotohanan. Sino pa bang mga mas weak? Sino ang totoong weak? Hindi ko lang alam kung bakit ginawa ni Pangulong Duterte. Kung yun ba talaga ay talagang sinabi niya na yun ang pagkakaalam niya o ito'y hanggang ngayon talagang pinag-iisipan ko kung lahat ng mga sinabi niya ay mga technique lamang o planado, di ko alam eh. Pero ganun pa man, kung sinasabi niyang weak si BBM, eh, how much more yung iba? Ano? How much more yung iba? Sino ba mas lamang para sa inyo? Si BBM o si Pacquiao? Eh, siyempre, tayo mamimili tayo ng best eh. No? Pipili tayo ng pinakamaganda. BBM or Isko? Sino ba yung best? BBM or Lenny? Sino talaga ang weak? O sino ang mas magaling? So, nakakapagod din na hiwa-hiwalay ang mga Pilipino. Kaya nga tayo may kulturang bayanihan eh, di ba? Isipin mo yung bumubuhat ng bahay sa bayanihan. Imagine niyo kung magkakaiba ng direksyon. Di ba? Ano mangyayari dun sa bahay na binubuhat? Di ba? Hindi makakausad. Kung yung ibang mga paa ay pakanan, yung iba naman pakaliwa. Hindi nagkakaintindihan, nagkakahiwa-hiwalay ng gusto. Isipin natin yung bahay na binubuhat sa bayanihan ay yun yung ekonomiya ng ating bansa. Saan pupunta? Hindi nakakausad kasi nga iba-iba. So, yun yung maganda na pwedeng mangyari sa bansa natin. Sana wala na yung dalawang trono, dalawang kaharian na nag-aaway. Sana matapos na yung ganun. Kasi ako, excited ako na i-bless ng Panginoon ng ating bansa. At hindi tayo pwedeng i-bless pag ganito tayo.